Sa gitna ng pinakamadilim na gabi, doon natin madalas matatagpuan ang pinakamaningning na mga bituin. Sa bawat pagguho, may pag-asang sisibol. Mga kababayan, ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang nurse na Pilipinang niyakap ang kanyang tungkulin sa gitna ng trahedya. At sa pagtulong sa iba, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng tapang. Ate Mel, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig saan mang sulok ng mundo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rina. Isa po akong nurse, isang Pilipina, at isang OFW dito sa Turkey. Sa totoo lang, Ate Mel, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na pilit kong kinakalimutan pero sa bawat pagpikit at pagmulat ng aking mga mata, pilit na bumabalik ang mga alaala. Ang alikabok, ang mga sigaw, at ang amoy ng mga nawasak na pangarap. Bata pa lang po ako. Pangarap ko ng maging nurse, hindi para yumaman, kundi para makatulong. Iyon po ang turo sa akin ng aking lola. Rina, apo? Sabi niya. Ang mga kamay na nag-aalaga ay mas banal kaysa sa mga labing nagdarasal lamang. Isinapuso ko po iyon. Nagsumikap akong makapagtapos at nang mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho dito sa Turkey, hindi po ako nagdalawang isip. Opo, malayo sa pamilya, mahirap, malungkot. Pero ang nasa isip ko noon, para ito sa kanila, para sa kinabukasan ng mga kapatid ko at para na rin matupad ang pangako ko kay Lola, ang gamitin ang aking propesyon para mag-alaga. Dito sa lungsod ng Antakya, sa isang malaki at modernong ospital, doon po ako napunta. Ang mga unang buwan, Ate Mel, puno ng pag-a-adjust. Ibang kultura, ibang lingwahe. Ang tanging baon ko lang ay tapang na hinugot sa pangungulila at ang mga litrato ng pamilya ko na nagsisilbing gasolina sa araw-araw na pagod. Pero di nagtagal, minahal ko ang lugar na ito. Ang mga ngiti ng mga kasamahan kong Turkish, ang pasasalamat ng mga pasyenteng gumagaling, ang lasa ng kanilang pagkain at ang ganda ng kanilang kasaysayan. Naging pangalawang tahanan ko po ang Turkey. Akala ko, iyon ang magiging takbo ng buhay ko. Trabaho, ipon, padala, kaunting pasyala at tawag sa pamilya tuwing day off. Isang simpleng buhay OFW. Isang mapayapang buhay. Pero isang gabi, binawi ng isang iglap ang lahat ng kapayapaan na iyon. Madaling araw po noon, Ate Mel. Nasa nurses station ako. Nagkakape habang tinatapos ang aking charting. Tahimik ang buong paligid. Tanging lang mahinang tunog lang ng mga makina sa ospital ang maririnig. Payapa. Hanggang sa naramdaman ko ang unat at mahinang pagyanig. Nung una, binaliwala ko lang. Normal naman po ang nindol dito. Pero, Ate Mel, iba ito. Ang mahinang pagyanig ay naging marahas na pag-uga. Ang sahig na kinatatayuan ko ay umalon na parang dagat. Ang mga ilaw kumislap-kislap bago tuluyang namatay. At ang katahimikan, sinira ng isang nakakabibinging ugong. Isang ugong na galing sa mismong sinapupunan ng lupa. Napasigaw po ako. Nakakapit sa mesa pero pati iyon ay marahas na itinutulak palayo. Naririnig ko ang pagbagsak ng mga gamit. Ang pagkabasag ng mga salamin, ang pagsigaw ng mga pasyente mula sa kanilang mga silid. Ang ospital, na simbolo ng kaligtasan at paggaling, ay nagiging isang malaking bitag. Sa gitna ng dilim at alikabok, gumapang ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang salitang kaligtasan. Makalabas. Kailangan kong makalabas. Nang tumigil ang pinakamalakas na pagyanig,
Ang taning naririnig ko na lang ay ang sarili kong paghinga, ang mabilis na tibok ng puso ko at ang mga daing at ungol sa paligid. Puno ng alikabok ang hangin, halos hindi ako makahinga. Ginamit ko ang ilaw ng aking cellphone. Ate Mel, ang nakita ko, sana hindi ko na lang nakita. Ang kisame, gumuho. Ang mga pader, may malalaking bitak. Ang pasilyo kung saan ako naglalakad, ilang minuto lang ang nakalipas, natabunan na ng mga tipak ng semento. May mga kasamahan akong sumisigaw, "Labas! Labas na tayo!" At iyon din ang sinisigaw ng utak ko. Iligtas mo ang sarili mo, Rina. May pamilya kang naghihintay sa Pilipinas. Pero habang tumatakbo ako papunta sa direksyon ng exit, nadaanan ko ang isang kwarto. Gumuho ang pader nito at naiipit ang isang matandang babae. Nakatingin siya sa akin, Ate Mel. Hindi siya sumisigaw. Nakatingin lang siya. Ang mga mata niya puno ng takot pero may pagmamakaawa. Sa tabi niya, isang batang lalaki, marahil apo niya, umiiyak habang pilit hinihila ang kamay ng kanyang lola. Doon po ako natigilan. Lahat ng takot sa puso ko, lahat ng pag-aalala para sa sarili kong kaligtasan, biglang naglaho. Ang nakikita ko na lang ay ang matandang iyon, ang batang iyon. Ang nakikita ko ay ang lola ko, ang mga kapatid ko. Hindi ko kaya, Ate Mel. Hindi ko kayang talikuran sila. Isa akong nurse. Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Bumalik ako. Tinulungan ko ang ilang kasamahan kong lalaki na alisin ang mga nakadagan sa matanda. May mga aftershocks pa pero hindi na namin ininda. Ang mahalaga, mailabas namin siya sa ospital. Nang mailabas na namin sila sa ospital, doon ko nakita ang tunay na lawak ng pinsala. Ang buong siyudad, gumuho. Ang mga gusali, naging tumpok ng bato at bakal. Ang kalsada, puno ng mga taong duguan, umiiyak at sumisigaw ng mga pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang hangin, malamig, nagyayelo. At sa gitna ng lahat ng ito, kami, mga nakaligtas. Dumating ang utos na kailangan ng lumikas. Delikado pa ang lugar. Maaring bumigay ng tuluyan ng mga natitirang estruktura. Marami sa mga kasamahan ko sumunod. Sino ba namang masisisi mo sa kanila? Pero ako, Ate Mel, hindi ako umalis. Paano ako aalis? Nakikita ko ang daang-daang sugatan. Mga bali, mga hiwa, mga duguan. Walang ospital na mapupuntahan. Walang doktor na sapat para sa lahat. Tumingin ako sa paligid. May mga gamot na nagkalat mula sa emergency cart na naitulak palabas. May mga botelya ng alkohol, bulak, bendahe. Limitado pero meron. Doon, sa harap ng nagibang ospital, sa gitna ng sigawan at iyakan, nagdesisyon ako. Dito lang ako, sabi ko sa isang kasamahan kong pilit akong isinasama. Kailangan nila tayo. "Rina, nababaliw ka na ba? Delikado dito!" Sigaw niya. "Mas mababaliw ako kung tatalikuran ko sila," sagot ko. Ate Mel, sa mga sumunod na oras at araw, ang parking lot sa harap ng ospital ay naging aming makeshift clinic. Kasama ang ilang doktor at nurse na nagpaiwan din, sinimulan naming gamutin ang lahat sa abot ng aming makakaya. Walang kama. Ang mga pasyente, nakahiga sa karton, sa mga kumot, sa malamig na semento. Walang kuryente. Ang ilaw namin ay flashlight lang at ang apoy mula sa mga sinindihang kahoy. Ang tubig, debutelya at mahigpit na nirarasyon. Ang bawat bendahe, binibilang. Ang bawat patak ng antiseptiko, ginto ang halaga. Natuto akong maging malikhain. Ginamit namin ang mga napulot na kahoy bilang splint para sa mga nababalian. Ang malinis na damit, ginawa naming panali at bendahe. Ang vodka mula sa isang nasirang tindahan,
Ginamit naming pang-disinfect ng sugat kapag wala ng alkohol. Ang pagod, Ate Mel, hindi ko na maramdaman. Para akong isang makina na tumatakbo sa adrenaline at sa awa. Hindi ko na mabilang kung ilang sugat ang nilinis ko, kung ilang bali ang nilapatan ko ng lunas, kung ilang buhay ang hinawakan ng aking mga kamay. May isang batang babae na naiipit ang mga paa. Umiiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi niya mahanap ang kanyang mga magulang. Habang nililinis ko ang kanyang mga sugat, kinantahan ko siya ng Bahay Kubo. Hindi niya naiintindihan ang mga salita pero sa tono ng kanta, unti-unti siyang kumalma. Natunog siya sa mga braso ko habang yakap ang isang manikang napulot namin sa mga guho. May isang ama na pilit na bumabangon kahit bali ang braso. Gusto niyang bumalik sa kanilang gumuhong apartment para hanapin ang kanyang asawa at anak. Pinigilan namin siya. "Hemshire," sabi niya sa akin. "Kapatid na nurse, hayaan mo ako. Kailangan nila ako." Sabi ko sa kanya, "Magpagaling ka muna. Ikaw ang kailangan nila kapag nahanap na sila. Kailangan kanilang makitang malakas." Umiyak siya na parang bata sa balikat ko, Ate Mel. Sa gitna ng lahat ng iyon, ako ang kanilang naging tagapagpakalma. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas at kapayapaan na yon. Siguro dahil wala na akong oras para sa sarili kong takot. Ang bawat daing na naririnig ko ay isang tawag na kailangan kong tugunan. Naging manhid ako sa pagod, sa gutom, sa lamig. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang pangangailangang magpatuloy. Isang hapon, pagkatapos ng halos 3 araw na walang tulog, naupo ako saglit sa isang tabi. Nakatingin sa daang-daang taong inaasikaso namin. Doon ko lang naramdaman ng lahat. Ang bigat, ang sakit, ang pangungulila sa pamilya ko. Hindi nila alam kung buhay pa ba ako. Napahagulhol ako, Ate Mel. Tahimik na umiiyak habang nakatakip ang marurumi kong kamay sa aking bibig. Pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang umuwi. Pero lumapit sa akin ang isang matandang lalaki, si Mr. Ismael. Isa siya sa mga unang pasyenteng tinulungan namin. May malaki siyang sugat sa ulo. Inabutan niya ako ng isang maliit na baso ng mainit na tsaa at isang piraso ng tinapay. "Yoruldun Kazim," sabi niya. "Napagod ka ba, anak?" Tumango lang ako, hindi makapagsalita dahil sa pag-iyak. Umupo siya sa tabi ko. "Nakita kita mula pa noong unang araw. Habang ang lahat ay tumatakbo palayo, ikaw ay tumakbo papalapit. Hindi ka namin kadugo, hindi ka namin kababayan, pero iniligtas mo kami." Itinuro niya ang mga tao sa paligid, ang mga pamilyang nag-aalaga sa isa't isa, ang mga batang naglalaro sa gitna ng trahedya, ang mga voluntaryong nagbibigay ng pagkain. Sa gitna ng lahat ng ito, sabi niya habang naninginig ang boses, "Ikaw ang nagbigay sa amin ng unang liwanag ng pag-asa. Ikaw ang aming bayani, ang aming anghel." He called me, "Bizim Kahramanimus, Bizim Melegimis," our hero, our angel. Ate Mel, sa mga salitang iyon, parang lahat ng pagod ko nawala. Ang mga salitang iyon ay mas mabisa pa kaysa sa kahit anong gamot. Hindi ako bayani. Isa lang akong nurse na ginagawa ang trabaho ko. Pero sa mga mata nila, sa mata ni Mr. Ismail, ang ginawa ko ay kabayanihan. Doon ko naintindihan, ang pagtulong pala ay two-way street. Habang tinutulungan ko sila rin pala, sa hindi nila alam na paraan, ay tinutulungan ako. Binibigyan nila ako ng dahilan para bumangon, para lumaban, para magpatuloy. Ang kanilang katatagan ang naging lakas ko. Ngayon, Ate Mel, unti-unti nang bumabangon ang Antakya. Marami pang sugat na kailangang hilumin, hindi lang sa katawan, kundi sa puso't alaala. Bumalik na rin ako sa pagtulong sa isang field hospital na itinayo ng mga international aid agencies.
Nakatawag na rin ako sa pamilya ko. Ang iyak nila at pasasalamat na walang nangyaring masama sa akin ay musika sa aking pandinig. Hindi na ako parehong Rina na umalis ng Pilipinas. Ang mga nakita ko, ang mga naranasan ko, binago ako nito habang buhay. Dito, sa gitna ng mga guho, natagpuan ko ang mas malalim na kahulugan ng aking propesyon. Natagpuan ko ang isang pamilya sa mga taong akala ko ay dayuhan lamang. Ate Mel, natutunan ko na ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling tumulong sa kabila nito. Sa bawat buhay na mahahawakan natin, doon tayo humuhugot ng lakas. Mga kapuso, ang kwento ni Rina ay isang malalim na alaala, hindi lang ng trahedya, kundi ng tibay ng pusong Pilipino. Sa gitna ng gumuhong ospital, sa harap ng naglalakihang pinsala, isang OFW nurse ang pumili. Hindi tumakbo palayo, kundi tumakbo papalapit sa nangangailaman. At sa pagpiling iyon, naging liwanag siya sa gitna ng dilim. Sa mga kapwa nating OFW, lalo na sa mga healthcare worker, ang kwentong ito ay patunay na ang ating propesyon ay hindi lamang trabaho. Ito ay bukasyon ng pag-asa. Sa bawat sugat na nilinis ni Rina, sa bawat kamay niyang humawak sa takot at sakit, ipinakita niya na ang tunay na serbisyo ay walang kinikilalang hangganan, wika o lahi. At kay Rina, salamat sa pag-aalala sa atin. Ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kakayahang magmahal, kahit sarili mong kaligtasan ay nakataya. Ang iyong kamay, puno ng kalyo at dugo, ay siya ring kamay na naghatid ng pag-asa sa mga taong akala nila'y wala nang natitirang pag-asa. Sa lahat ng nakikinig, kung mayroon mang huling mensahe si Rina sa atin, marahil ito ay, ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling kumilos sa kabila nito. Sa bawat krisis, sa bawat sakuna, ang pusong Pilipino ay laging handang tumulong, kahit kanino at kahit saan. Mga kababayan, saan man tayo sa mundo, tandaan natin, ang ating mga sakripisyo ay hindi nag-iiwan ng guho, kundi nagtatanim ng butil ng pag-asa. Manatili tayong matatag. Ang bawat tulong ay alaala ng pagmamahal, at ang bawat alaala ay kwento ng ating pagiging tao. At muli, ako po si Ate Mel, at ito ang kwentong OFW, kung saan ang bawat luha ay may tinig, at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Kung mayroon kayo mga kwentong gustong marinig sa programa natin, i-comment nyo lang sa baba at huwag nyo na rin kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.